Isinusulong na sa Senado ang cellphone ban sa mga paaralan matapos lumabas sa isang survey na 3 sa 4 na Pinoy ang pabor dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sa mga kapatid students natin dyan, para saan nyo ginagamit ang inyong cellphone sa paaralan? Paano kung ipagbawal na ang paggamit nito? 76% daw ng mga Pilipino ang pabor sa cellphone ban sa mga paaralan. Ayon yan sa Pulse Asia survey na kinomisyon ni Senator Win Gatchalian. Inihain din niya ang Electronic Gadget Free Schools Act o ang Senate Bill No. 2706 na layong ipagbawal ang paggamit ng gadgets o mobile devices ng mga estudyante mula kindergarten hanggang senior high school habang may klase. Bagaman maraming reaksyon sa panukalang ito, legal basis naman daw nito ang DepEd Order No. 70 Series of 1999 pati ang DepEd Order No. 26 Series of 2000. Mapapansin dyan na hindi naman talaga tuwirang ipinagbabawal ang pagdala ng gadgets sa school in general. So particularly class hours not inside the school, doon kasi nagkakaroon ng misconception. So here in our school, we have the kasunduan or agreement between the learners, the teachers, and the parents. We allow the use of cell phone provided it is with the permission of the teachers. If it will be banned, dapat may IRR, no? Kailan pwedeng gamitin, kailan hindi dapat gamitin. Dahil naging bahagi na ng learning at teaching methods ang paggamit ng electronic devices, kailangan din daw balansihin ang mga pangangailangang pang-edukasyon. Dilema rin kasi ng mga guro ang cheating na ginagawa ng mga estudyante gamit ang cellphone pati ang cyberbullying. Nang tanungin naman natin ang ilang mga estudyante, mahihirapan daw sila pag tuloy-tuloy nang ipagbabawal ang paggamit nito. Usually po for information purposes po, pag nagsisearch po, kailangan mag-search. Usually po, tsaka for communication rin po. Tapos pag may emergencies po sa mga magulang, I think po hindi siya maganda tanggalin. Kasi nakasanayan na natin na meron tayong gadget for convenience and usually po for information po talaga siya. Pero hindi lang daw dapat umikot ang usapin na ito sa teachers at students dahil ang disiplina sa paggamit ng gadgets sa school nagsisimula sa mga tahanan. We need to educate everybody, not just the students and the teachers, but also the parents. Laging missing link ang parents pag mayroong policy kasi they know nothing about it. Hindi may pagkakailang parte na ng buhay natin ang gadgets, pero may angking responsibilidad pa rin ang paggamit nito. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.